Atensyon mga ka-vlogs, para po sa mga gustong kumuha ng Philippine Postal ID, magandang balita, pwede nang kumuha. Nagsimula na po ito, regular man o rush postal ID. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto, atin pong pag-uusapan ang pagkuha ng Philippine Postal ID. Ayon po kasi sa PhilPost official Facebook page, no, ng Philippine Postal or Philippine Post Office ay nag-resume na po, bumalik na po ang processing para makakuha ng Philippine Postal ID. Matatandaan po na ito po ay nahinto pansamantala, no? At ayon sa kanila pong official Facebook page ng PhilPost ay noon pong March 2, no, last week ito, araw ng Lunes, bumalik na po ang processing sa pagkuha ng regular postal ID. So when we say regular postal ID mga ka-vlogs, ito po yung klase ng postal ID na hindi po rush. Ito po yung nakukuha within 7 days for NCR, then 15 days to 30 days for outside NCR, lalo na Visayas and Mindanao. So that is regular postal ID. Noon po itong March 2, nag-resume na ang pag-process mga ka-vlogs. Kaya sa mga gusto pong kumuha, ayan, you can visit na po sa pinakamalapit na post office sa inyong lugar to get your postal ID regular processing. Well, para naman po sa mga gusto ng rush, no, yung madalian, yung isang araw lang na processing at kuha mo na, hawak mo na ang iyong postal ID card. Well, ito po ay magre-resume o babalik ang processing at aplikasyon ngayong March 20, 2026. Kaya sa mga gusto pong kumuha ng mabilisan, madalian, isang araw lang na postal ID, March 20 po ang pag-resume ng processing at application yan. Pero tandaan nyo po, ang rush ID is applicable lamang ito doon sa PhilPost main office in Manila, no? Sa Manila talaga ito i-process mga ka-vlogs, no? Kung dito tayo sa Visayas, sa Mindanao, mga province po, outside NCR, doon tayo sa regular processing. Kung gusto nyo, di pumunta kayo sa PhilPost main office in Manila kung gusto nyo talaga ng madalian at mabilisan. So ayan po nga, ayon po yan sa anunsyo ng PhilPost mga ka-vlogs, nag-resume na, pwede na pong kumuha ng Philippine Postal ID. Ang kagandahan po dito sa Postal ID is considered as primary valid ID na po ito dito sa Pilipinas. At ito po ay nakikipagsabayan sa mga iba't ibang primary valid ID gaya po ng Philippine Passport, driver's license at iba pa. And magagamit natin ito sa ating mga malakihang transaksyon gaya po ng pagkuha ng Philippine Passport sa DFA, tinatanggap po ang Postal ID. Sa mga bank transaction, valid na valid at iba pang mga malalaking transaksyon ninyo na nangangailangan po ng primary valid ID, andito po ang Postal ID. Actually, ito yung pinakamabilis at pinakamadali na kunin na valid ID dito sa Pilipinas, mga ka-vlogs, no? Mag-fill up ka lamang po ng application form sa post office, tapos mag-submit ka lamang po ng proof of identity. So, ang proof of identity, mamili ka lang kung anong meron sa'yo. Una, birth certificate. Kung walang birth certificate, valid ID. And then, yung proof of address. Ang proof of address, yun po yung barangay clearance natin or barangay certification. So, yun lang po. Tapos, ang bayad, mura lang. Nasa 550 pesos lang po ang regular. And then, yung rush natin, medyo may kamahalan, nasa 570, no? So, kunti lang naman yung diferensya. So, ganun kaganda at kabilis, kadali sa pagkuha ng Philippine Postal ID. Ang atin pong Philippine Postal ID ay meron pong validity sa loob ng 3 taon. So, valid for 3 years ito. Pwede nyo naman pong i-renew. Mabilis lang din po ang pag-renew. Kaya naman, sino sa inyo dito ang mga gustong kumuha ng Philippine Postal ID?
ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click niyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat po mga ka-vlogs.